Hindi ka ba susunduin ni George? Tanong ng kaibigan ni Avon matapos ang kanilang hapunan. Hindi eh. Ang sabi niya may importante siyang ginagawa. Napaismid si Joyce. Matapos yun sabihin ni Avon. May mas importante pa ba bukod sa'yo? Alam mo, nakakapagduda na yung asawa mo ah. Hindi agad nakapagsalita si Avon. Simula noong makadalawang taon na silang kasal, kapansin-pansin ang pagbabago ni George. Akala niya normal lang na bagay yun. Pero, unti-unti nang napapansin ng kanyang mga kaibigan ang kakaibang kilos ni George. Huwag na nating pag-isipan na masama yung asawa ko, Joyce. Mabuti pa siguro mauna ka na, nariyan na rin naman ang boyfriend mo. Nakangiting sabi ni Avon. Hindi, sumabay ka na lang kaya sa amin. Ihahatid ka na namin mismo sa bahay niyo. Suhestyon naman ni Joyce. Umiling si Avon at saka ngumiti. Kaya ko na to, magta-taxi na lang ako. Mas mapapalagay ang loob namin kung kami mismo ang maghahatid sa'yo. At wala nang nagawa si Avon, kundi sumabay sa kaibigan, kahit pa nahihiya siya. Alam niyang hindi rin siya titigilan ni Joyce. Magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa, kaya gano'n na lang ang pag-aalala ng babae para kay Avon. At habang nasa biyahe sila, nagkukwentuhan lang sila. Di ko nga napapansin si George eh. Noon palagi siyang umaattend sa mga gatherings. Saad ng nobyo ni Joyce. Busy siya eh. Sagot naman ni Avon pero ang totoo, hindi niya talaga alam kung anong pinagkakaabalahan ng kanyang asawa. Hindi ba siya nagpapaalam sa'yo? Palagi niya lang sinasabi sa akin sa tuwing aalis siya, may importante siyang gagawin. Naku, Avon! Pakiramdam ko may ginagawang iba yung asawa mo ah. Hinahayaan ka niyang mag-overthink. Hindi na nakapagsalita ang babae. Iniisip niya na baka nga tama ang kanyang kaibigan pero ayaw niya namang pagdudahan ng asawa sa tuwing umaalis ito. Hanggang sa dumating ang kanilang wedding anniversary, sa hindi inaasahan, may nakita si Avon na kwintas. Napangiti siya at inilihim ang bagay na nakita. Saan ka pupunta? Tanong niya nang mapansin na bihis si George. Sasamahan ko lang si Albert. Nagpapasama para sa structural design ng bahay niya. Napakunot ang noo ni Avon. Si Albert ay kaibigan nila pareho. Wala ka bang naaalala na event ngayong araw? Sandaling natigilan si George. Wala naman. May nakakalimutan ba ako? Wala. Sige, umalis ka na. Baka naghihintay na sa'yo si Albert. Are you sure? Kapag ba sinabi ko, hindi ka aalis? Walang emosyon na tanong ni Avon. Maingay na bumuntong hininga si George. Halata sa aksyon niya na mas pipiliin niya ang lakad niya. Kasama si Albert. Nariyan pala kayo. Mabuti at napabisita kayo rito. Nakangiting bati ni Avon sa ina nang dumating ito sa kanilang bahay. Halos kaalis lang din ni George noon. Binibisita ko lang ang bunso kong anak. Kamusta ka? Magkakababy na ba? Tanong ng ina. Ma, alam niyo naman po na kahit anong gawin namin wala, di ba? Hindi ba at wedding anniversary niyo ngayon? Isang beses na tumango ang babae. Opo. Bakit hindi kayo nag-celebrate at wala si George? Sinamahan po si Albert para ayusin yung structural design ng bahay niya. Mabilis na kumunot ang noo ng kanyang ina. Hindi ba, ang kuya mo ang kausap ni Albert sa structural design? Talaga po ba? Oo, at wala sila meeting ngayon. Dahil ang kuya mo ay naglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Hindi nakapagsalita si Avon at inisip kung saan pwedeng pumunta ang kanyang asawa. Para sa kanya, hindi magagawa ni George ang magsinungaling. Mabuti pa, at tayo na lang ang mag-celebrate ng anniversary niyo. At wala naman yata balak ang asawa mo na makaalala ng ganung bagay. Manaman eh. O bakit? Anak, alam mo nung una pa lang ayaw na namin sa George na yan. Hinayaan at sinuportahan ka na lang namin. Dahil alam naming mahal mo siya at masaya ka pero pinapakita niya lang na hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kasal na po kami at panghabang buhay na po yun. Pwede ka pang makatakas sa kasal na yan. Ma,
Alam kong ayaw niyo sa kanya, pero hayaan niyo po ako sa desisyon na ginawa ko. Marahang lumapit ang kanyang ina at inabot ang kanyang kamay. Anak, ayaw ko lang na masaktan ka dahil malayo talaga ang loob namin sa asawa mo. Hindi siya bumibisita sa bahay at sa kahit anong family gathering ay bihira siya pumunta. Dahil nga busy siya, ma. Pagtatanggol ni Avon sa asawa. Hayaan niyo po, handa akong tanggapin ang lahat ng consequences ng desisyon na ginawa ko. Ay naku anak, basta nandito kami para sa'yo. Ngumiti si Avon sa ina, pero hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan sa kanya. Nagkwentuhan sila ng kanyang ina hanggang magdilim. Akala ni Avon darating ang kanyang asawa ng mga 6:00 ng gabi pero kahit anino nito, hindi niya makita. Ilang beses niya itong tinawagan pero hindi sinasagot ni George ang tawag. Muling naalala ni Avon na may naka-install na pareho nilang Camera Life 360 sa cellphone kung saan makikita ang isang tao na nakalink sa app na yon. Bakit siya nasa isang hotel? Pabulong na tanong ni Avon. Tinawagan niya si Albert para siguraduhin kung kasama ba nito ang kanyang asawa. Pero pagpapasensya ang narinig ni Avon dahil simula umaga nasa bahay lang ang lalaki. Doon mas lalo siyang nag-alinlangan kaya tinawagan niya na si Joyce. Gabing-gabi na, may problema ka ba? Iinom ba tayo? Tanong ni Joyce. Hindi. Samahan mo ako kasi may kailangan ako malaman kung tama ba ang nasa isip ko. Ano naman yun? Kala ko nag-out of the country kayo ni George. Ha? Bakit naman? Hindi ba wedding anniversary nyo? Joyce, pakiramdam ko may ginagawang mali yung asawa ko sa likod ko eh. Nagulat si Joyce sa sinabi niya. Yun ang kauna-unahang beses na nagsalita ng ganun si Avon. May lagnat ka ba? Di ka naman ganyan. Noon pinagtatanggol mo pa yung asawa mo. Umiling si Avon sa kanya. Tama kayo ni Mama. Imposibleng makalimutan niya ang mga bagay na tungkol sa aming mag-asawa. Anong gagawin natin ngayon? Ipinakita ni Avon ang app kung saan nalaman niya ang lugar kung nasaan ang kanyang asawa. Nasa hotel siya? Gulat na tanong ni Joyce. Yun ang kailangan nating malaman. Dahil imposibleng magkamali ang app na to. Teka. Nagugulat ako sa mga kinikilos mo eh. Kumunot ang noo ni Avon. Ano? Matatahimik lang ako kapag nalaman ko ang totoo. Kung tama nga na nasa hotel siya, sinong kasama niya doon? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Ang sabi niya kasama niya si Albert. Pero tinawagan ko si Albert, ang sabi niya, wala raw, hindi raw. Kalaunan, nakumbinsi ni Avon ang kaibigan na samahan siya. Sakay sa kotseng pagmamay-ari ni Avon, siya ang driver at si Joyce naman na may hawak ng cellphone ng kaibigan para tignan ang lugar. Nandyan pa ba siya? Biglang tanong ni Avon. Oo, mukhang matagal pa siya sa hotel na to. Hindi ko siya mapapatawad oras na malaman ko talaga na may babae siya. Dapat lang, sis. Ipaglaban mo. Yung karapatan mo bilang asawa. Siya nga pinaglaban mo sa pamilya mo. Pati ang kasal niyo tapos ganyan. Sa kabilang banda, si Samuel naman ay halos kauuwi lang galing trabaho. Nagtatrabaho siya sa Lumera Beauty bilang manager. Isang kumpanya na kung saan ay sabon at shampoo ang produkto. Nasaan si Kalia? Tanong ni Samuel. Hindi ko ba alam sa batang yun? Ang sabi niya dyan lang siya sa may bayan at may kikitain daw. Sino naman ang kikitain niya doon at gabing-gabi na? Walang sinabi eh. Mabuti pa tawagan mo na. Sa'yo lang naman sumusunod yun. Napabuntong hininga ang lalaki. Si Samuel ay malapit sa kanyang pamilya. May kakulitan din siya pero bihira lang makita. Sandali siyang lumabas ng bahay para tawagan ng kapatid pero hindi yun sinasagot ng dalaga. Pa, nagri-ring lang ang cellphone niya eh. Sigurado ba kayong walang sinabi ko sa siya pupunta? Wala, nagmamadali siya at bihis na bihis. Kay Mikay ba? Wala sinabi? Tanong ni Samuel na ang tinutukoy ay ang kanilang pinsan na babae. Aba, hindi ko alam. Pero hindi pa naman nagagaling dito si Mikay. Saan naman kaya pumunta yung babaeng yun?
Abay tawagan mo ulit at masyadong nalilibang yun ah. Samantala, ang paghahalikan nila George at Kalia ay naputol nang may marinig silang katok mula sa pintuan. Puno ng pagtataka ang kanilang itsura. May hinihintay ka bang bisita rito? Tanong ni Kalia. Wala. Then sino yun? Hindi ko alam, baka room service. Sandaling umangat ang kilay ni Kalia. Imposibleng room service yun, di naman tayo tumatawag at hindi pa naman tayo aalis. I don't know. Let me check first. Fine. Walang tigil sa pagtunog ang doorbell ng kanilang unit, kaya nakakapagtaka ang sunod-sunod na tunog. Nang buksan ni George ang pintuan, bumungad sa harapan niya si Avon at Joyce. Halos manlaki ang kanyang mata nang makita ang dalawa. Anong ginagawa niyo rito? Nauutal at kinakabahang tanong ni George. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Nakaangat na kilay na saad ni Avon. Anong sinasabi mo? Ba't ka nandito sa hotel? Hindi agad nakasagot si George. Saglit siyang napalingon sa loob. Bagay na hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Avon. Mabilis nitong tinulak ang pinto at pumasok kahit hindi iniimbitahan. Avon, sandali! Pigil ni George, ngunit huli na. Pagpasok pa lamang nila, agad na napansin ni Joyce ang dalawang pares ng sapatos sa may gilid. Isang pamilyar at isang hindi. Nakabukas din ang bag sa kama. Isang pambabaeng bag at may nakasabit pang manipis na bestida sa likod ng upuan. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Avon. Mula sa pagdududa, naging malamig ang kanyang titig. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Bawat akbang ay mabigat. Kaninong gamit yan? Tanong ni Avon. Tinutukoy ang mga hindi pamilyar na gamit. Mag-isa lang ako dito. Pagak na natawa ang kaibigan ni Avon dahil sa naging sagot ni George. Ang layo naman na naging sagot mo sa tanong ng kaibigan ko, George. Mag-isa ka lang ba talaga dito? Malamig na tanong ni Avon. Hindi pa man nakakasagot si George. May narinig na silang mahinang kalabog sa loob ng banyo. Sabay-sabay silang napalingon doon. Sinong tao sa CR? Tanong ni Avon habang naglalakad papunta roon. Wala. Pigil ni George. Yung totoo, George. Wala nga. Baka ipis lang. Huwag mo kong gawing tanga, George. Ipis? Sa lakas ng kalabog na yun, sa tingin mo magagawa yun ng ipis? Tara na, umuwi na tayo. No! Ano ba, Avon? Sinabi ko na nga sa'yo na wala akong kasama dito. Sigurado ka ba? Kanina daw swimsuit. Mukhang ready ah. Tinignan siya ni George ng masama at saka nagsalita. Ikaw siguro ang nagsabi sa asawa ko na nandito ako. At ikaw din ang sumisira sa relasyon namin. Pambibintang ni George kay Joyce. Hoy, George, wag mo akong inaakusahan ng ganyan. Si Avon mismo ang nagpasama sa akin para puntahan ka dito. Hindi nakapagpigil si Avon at binuksan ang pintuan ng CR. Isang matinis na boses ang kanilang narinig. Aray! Nanigas si George. Si Avon ay napatawa. Isang mapait at di makapaniwalang tawa. Di na pala kailangan ng paliwanag eh. Aniya sabay tingin kay George na tila ngayon lang niya tunay na nakilala. Avon, magpapaliwanag ako. Talaga bang wala ka naalala sa araw na to? Tanong ni Avon sa mapait na tono. Ano ba meron? Wow, nakalimutan mo? It's our wedding anniversary for fucking sake! Isang mahalagang araw yon para sa atin. O baka nga para sa akin lang. Matapos sabihin niyo ni Avon, tahimik at napakuyom ang kanyang dalawang kamay bago tuluyang lumabas ng unit. Nakasunod lang sa kanya si Joyce. Tahimik at gulantang pa rin sa nasaksihan. Samantala, si Kalia naman ay umuwi na parang walang nangyari. Sa ka ba nang galing ha? Inis na tanong ni Samuel. Diyan lang sa labas, nagpahangin lang. Nagpahangin? Ilang beses akong tumawag sa'yo, tapos di ka naman sumasagot. Masyado kasi ako nalibang. Nag-solo night walk ako. Umakyat ka dun sa taas. Kababae mong tao, kung umuwi ka, akala mo lalaki ka. Hindi siya pinansin ni Kalia at diretso lang itong nagpunta sa sariling silid. Nang makapasok siya roon, agad niyang tinawagan si George, pero hindi naman ito sinagot ng lalaki. Avon, let me explain. Pagtawag ni George sa asawa. Ano pa ba i-explain mo?
Malinaw na sa akin ang panlulokong ginawa mo. Hindi yan ganon. Ano yon? Naglalaro kayo ng bahay-bahayan? Hindi. Ipinaglaban kita sa kasal natin. Ipinaglaban kita sa mga magulang ko. Ano bang hinahanap mo sa babaeng yon? Ha? Hindi mo ba makita na halos magkapatid kayo tingnan? Gusto ko magkaroon ng anak. Saad ni George. Doon natahimik si Avon. Sa 2 taon nilang kasal, ilang beses na nilang sinubukan na bumuo ng anak pero wala silang mabuo. Nagpa-check up na si Avon sa OBGYN para malaman kung may sakit ba siya pero wala naman daw. Dahil lang doon, kala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Hindi mo alam ang pangangailangan ng isang lalaki, Avon. Huwag mo akong gawing tanga, George. Malinaw sa akin na hindi mo naman talaga ako mahal. Binibigay ko sa'yo lahat, inahon kita sa kahirapan tapos ito isusukli mo sa akin? Umiling si George na para ba naghahanap ng magandang palusot para kay Avon. Give me another chance, magbabago ako. No, sapat na sa akin yung nakita ko at nalaman ko. Hindi na ako magpapakatanga sa'yo. Kung hindi mo maintindihan na hindi pa kita kayang bigyan ng anak, at kung patuloy mong hahanapin sa ibang bagay na pangangailangan mo, maghiwalay na tayo. Iintindihin kita. Atat na sagot ni George, huwag na. Dapat noon mo pa yan ginawa. Mag-empake ka na at umalis ka na sa bahay na to. Avon naman. Pinanlakihan siya ng mga mata ni Avon. O ano, magmamakaawa ka sa akin? Nung panahon na kinakama mo yun, hindi mo ba naisip na may niloloko kang asawa? Ano bang rason at nagawa mo yun bukod sa sinasabi mong pangangailangan? E di sana pala hindi ka nalang nag-propose sa akin dahil nandidiri na ako na dinadala ko yung apelido mo. Tinalikuran siya ni Avon at umalis ng bahay. Hindi makapaniwala ang babae na nagawa yun ng lalaking akala niya sagot na sa mga dasal niya. Nandidiri siya at hindi maiwasan na magalit. Tahimik at lumuluha siyang nagpunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Bakit ka umiiyak, Avon? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Ma, ano nangyari? Tanong naman ng kanyang ama. Isang beses na huminga ng malalim si Avon bago niya ikinwento kung paano niya nalaman na may babae ang kanyang asawa. Kapal ng kanyang pagmumuka. May pangako siyang binitawan sa amin pero hindi niya magawa. Boses yon ang kanyang ama. Anong plano mo ngayon, anak? Tanong naman ng kanyang ina. Nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Binigyan ko siya ng oras para mag-impake at umalis sa bahay. Humigpit ang hawak ni Avon sa laylayan ng kanyang damit. Hindi na siya ang babaeng tahimik na iiyak lang sa isang sulok. Unti-unting napalitan ng determinasyon ang sakit na nararamdaman niya. Hindi ako magpapatalo, ma. Kung kaya niya ako lokohin, kaya ko rin ipakita sa kanya kung anong nawala sa kanya. Sigurado ka ba riyan, anak? At doon nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Bakas ang pag-aalala, ngunit naroon din ang suporta. Anong balak mong gawin? Dahan-dahang umayos si Avon ng upo. Tila inaayos din ang kanyang sarili. Uunahin ko ang sarili ko. Aayusin ko ang lahat, ang negosyo, ang pangalan ko at ang buhay ko. Pero hindi rin nagtatapos yun. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang ginawa niya. Samantala si George naman ay punong-puno ng pagsisisi. Wala siyang sapat na lakas, habang isa-isa niyang nililigpit ang kanyang mga gamit. Kilala niya si Avon. Bihira lang ito magalit at kapag sinabi nito, pinaninindigan ng babae. Makalipas ang 1 linggo, tuluyang nakaalis si George sa kanilang bahay. Nanatili siya sa kondo na pagmamay-ari ni Avon. Paulit-ulit niyang pinupuntahan ng babae pero hindi siya nito pinapansin. Ma'am, kanina pa po yung bulaklak na yan sa lamesa niyo. Ang sabi po ni Sir George, hayaan na makita niyo at sabihin na galing sa kanya. Paliwanag ng kanyang sekretarya. Alisin mo ang basurang yan sa lamesa ko. Huwag niyong papasukin ng lalaking yun dito. Bakit ho, ma'am? Nag-away po ba kayo? Hiwalay na kami. Sorry po. Pag naitapon mo yan, sumunod ka sa akin sa factory. Titignan natin ang mga products. Yes, ma'am. Hindi naglaan ng kahit ilang segundo ang babae para amuyin ang bulaklak. Para sa kanya, walang kasing baho ang amoy ng isang bulaklak na galing sa manloloko. Para sa kanya, isa itong patay na bulaklak na kahit sinong makatanggap itatapon lang.
Sa kabilang banda, si Samuel naman ay patuloy na kinukulit ng katrabaho. Lapitan mo na, hinihintay ka na nga eh. Panunukso ng katrabaho niya. Ayoko nga, tsaka hindi ako interesado sa kanya. Sign na rin yan para magka-girlfriend ka, no? Napairap si Samuel at napailing. Di lahat ng sign sinusunod. Minsan maling direksyon din yan. Grabe ka, ang ganda kaya nun. Tahimik lang pero halata mabait. Pangungulit pa ng katrabaho habang pasimpleng sumisilip sa direksyon ng babae. Eh di ikaw lumapit. Sayang ka, pre. Ikaw na ang nilalapitan, ikaw pa umiiwas. Hindi sa umiiwas. Tsaka hindi ko naman talaga type yung babaeng yun. Tinalikuran ni Samuel ang kanyang katrabaho bago muling bumalik sa loob ng pabrika. Patuloy siyang kinukulit nito pero hindi niya ito pinapansin. Binilang niya ang mga stocks ng body care tulad ng shampoo na kanilang dinadala bawat store. Habang abala siya sa pagbibilang, may lumapit sa kanyang isang katrabaho na babae. Samuel, anong date ngayon? August 12, bakit? Kailangan kasi sa form na to. Ididikit kasi ito sa mga kahon. Napatingin si Samuel sa hawak ng babae. Ang form na yon, patunay na galing sa kanilang kumpanya ang produkto. Pahagyapang natigilan siya nang maalala ang date. Death anniversary na pala niya. Bulong niya. Ano yun? Biglang tanong ng babae. Hindi alam ni Samuel na narinig pala yun ang kanyang katrabaho. Wala. Kaninong death anniversary yung sinasabi mo? Tipid nang ngumiti si Samuel. Sa mahalagang babae sa buhay ko. Di bisitahin mo mamaya pagkatapos mo sa trabaho. Tumango na lang siya. Sa halip na maging malungkot, muli siyang nagtrabaho. Pagkatapos niya sa loob ng pabrika, inayos na naman niya ang mga papel na ipinasa sa kanilang kumpanya. Siya ang nag-a-approve ng mga yon bago ibigay sa kanilang CEO. Alamin mo kung anong buong pangalan niya at saan siya nagtatrabaho. Make sure to get all her personal details. Utos ni Avon sa isang lalaki habang nasa opisina. Yes, ma'am. Bibigyan ko na lang kayo ng update kapag may nakuha akong impormasyon. Thank you. Lahat na naging usapan ni Avon at ang private investigator ay narinig ni Joyce at na makalabas ang private investigator, saka lang lumapit si Joyce sa kaibigan. Ano yun? Bakit may paimbestigador ka pa? Gusto kong makilala kung sino ang kabit ng asawa ko. At bakit naman? Gusto ko siyang paghigantihan. Akala ko ba si George ang paghihigantihan mo? At saka ang babae niya. Sigurado akong hanggang ngayon nakikita pa rin sila. Hanggang saan naman naabutin ang paghihiganti mo? Nilingon na Avon ng maayos ang kanyang kaibigan. Binigyan ito na nagtatakang tingin. Ba't parang bumabait ka sa kanya? Hindi sa ganon, Avon. Galit ako sa kanya at ayaw ko siya para sa'yo. Pero alam mo kung anong epekto ng galit sa kilos ng isang tao. Hindi naman ako papatay, Joyce. Bahagyang nakahinga ng maluwag ang kaibigan niya. Mabuti naman, no? Naninigurado lang. Makalipas ang 3 araw, nagising si George na may maingay sa condo unit kung saan siya tumutuloy. Ano ba yun? Inis niyang tanong bago tuluyang lumabas ng silid. Puno ng gulat na nakita niya si Avon sa kondo. Nililinis at nilalagay ang mga gamit na pagmamay-ari ni George sa isang garbage bag. Avon, bumalik ka? Nakangiting sabi ni George. Mabilis na lumayo si Avon sa kanya. Anong bumalik? Sa'yo? Oo, nandito ka na ulit. Tanga. Malamang babalik ako dito. Akin tong kondong to. Kinukuha ko lang ang lahat ng akin. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong ni George. Aalis ka sa kondo na to at walang ibang gagamit ito kundi ako. Impake mo na lahat ng gamit mo. Avon, wag naman ganito. At halos magmakaawa si George na wag siyang paalisin sa kondo dahil walang ibang mapupuntahan ng lalaki. Pero dahil sa galit ni Avon, nawala na sa kanya ang salitang awa. Sa tuwing naririnig ni Avon ang pagmamakaawa ng kanyang dating asawa, mas lalong nagiinit ang kanyang dugo. Hanggang sa isang araw, bumisita ang magulang ni George sa bahay ni Avon.
Doon lang nalaman ng magulang ng lalaki na hiwalay na pala ang dalawa. Abay bakit? Baka naman maayos niyo pa, away mag-asawa lang yan. Saad ng ina ni George habang umiinom ng juice. Hindi away mag-asawa ang ginawa niyang panluloko sa akin. At saka, hindi niya pala sinasabi sa inyo? Bakit? Dahil umaasa pa siyang babalikan ko siya? Bigyan mo naman ng isa pang pagkakataon, anak. Baka magbabago si George. Kayo na po ang nagsabi. Baka. Ibig sabihin, hindi rin kayo sigurado kung magbabago pa yung anak niyo. Huminga ng malalim si Avon. Bago muling nagsalita, pasensya na po pero pagod na ako sa pag-intindi at pagod na rin ako ipaglaban ng relasyon namin. Sa kabilang banda, nang matapos sa trabaho si Samuel, walang pagdadalawang isip na pumunta siya sa puntod ng isang babae. May hawak na bulaklak at kandila. Marahan niya yung pinatong sa ibabaw ng puntod at saka sinindihan ang kandila. Death anniversary mo. Pasensya na at late ako nakadalaw. Galing pa ako sa trabaho. It's been a year, mahal. Kumusta ka dyan sa taas? Nakuha mo na ba ang peace na gusto mo? Alam ko hindi ko kailangan sisihin ang sarili ko sa aksidenteng nangyari sa'yo, pero hindi ko maiwasan. Sana makalaya na ako sa sakit ng nakaraan. Hindi naman kita kalilimutan kasi alam kong hindi kita kayang kalimutan. Pero siguro kung nandito ka, sasabihin mo sa akin na pwede na akong kumilala ulit ng bago. 2 oras na natili sa puntod si Samuel bago tuluyang umuwi. Nang makarating siya sa bahay, agad siyang tinanong ng kanyang ina. Galing ka sa kanya? Opo, binisita ko. Kamusta ka na ba, anak? Alam mo naman ang tinutukoy ko, hindi ba? Eto po, patuloy na umuusad, ma. Makalipas ng 2 buwan, halos lahat ay nabawi na ni Avon. Nakilala niya na rin ang babae. At nang malaman niyang nagtatrabaho ito sa isang supermarket na kung saan kilala niya ang may-ari, agad niya itong pinatanggal sa trabaho. We should upgrade those bottles. Maraming feedback na sobrang laki ng bottles ng ating serum. Saad ni Avon habang nasa conference. What if makipag-collab tayo sa isang company? Tanong naman ng pinsan ni Avon. What kind of company? Beauty products ang atin. Mainly cosmetics. Sa Lumera Beauty, ang main products nila sabon at shampoo. Lumingon si Avon sa kanyang sekretarya. Please search the background of the company. At kapag okay siya, we will prepare to have a collaboration with them. Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Noted, ma'am. Sa ngayon, ang bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang pag-upgrade ng packaging. Nagtaas ng kamay ang production team ni Avon. What is it? May suggestion ba kayo? What if, ma'am, gawin nating slim ang bote, pero same grams ng product? Nang matapos ang kanilang meeting, umalis ng opisina si Avon para puntahan ang kanyang attorney. Habang si Samuel naman, abala sa pamimili ng grocery para sa kanyang pamilya. Nang makauwi siya, naabutan niya ang kanyang kapatid na umiiyak. Ano nangyari sa'yo? Tinanggal ako sa trabaho. Umiiyak na sagot ni Kalia. Bakit daw? May ginawa ka bang kalokohan? Tiningnan siya ni Kalia ng masama. Ano naman ang gagawin ko? Maayos ako nagtatrabaho doon tapos pinatawag na lang ako ng manager para sabihin ngayon ang huling araw ko sa pagtatrabaho. Wala ka bang nakaaway sa trabaho, Kalia? Wala nga. Sandaling natigilan ng babae. Totoong wala siyang nakaaway sa trabaho, pero naalala niya ang asawa ni George. Hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang pamilya na posibleng si Avon ang may kasalanan dahil malalaman ng kanyang pamilya kung anong kagagahan ang ginawa niya. Hayaan niyo na lang, maghahanap na lang ako ng ibang pwedeng pasukan. Determinadong saad ng babae sabay punas sa luha. Bakit ba ayaw mo sa Lumera Beauty magtrabaho? Kuya, mahihirapan akong kumilos doon. At saka baka i-promote lang ako na i-promote dahil may kapatid ako nagtatrabaho at ayoko ng ganun, no? Gabi na makauwi si Avon sa kanyang bahay. Sa bahay kung saan minsan sila nagsama ni George. Bukas ang ilaw at tahimik ang sala. Yun ang bumungad sa kanya. Tanging ang mga kasambahay lang ang naroon na agad siyang binati.
Good evening, ma'am. Kumain na po ba kayo? Magalang na tanong ng kasambahay. Hindi pa. Magluto na lang kayo ng adobo. Yun na lang ang dinner natin. Paakit na sana siya ng silid nang biglang magsalita muli ang kasambahay. Galing po pala dito si Sir George, ma'am. Anong ginawa niya dito? May kinuha po siya sa kwarto niyo. Hindi ko po alam kung ano eh. Sandaling kumunot ang noo ni Yvonne at inalala ko may mahalagang bagay ba siyang naiwan sa kwarto na posibleng kunin ni George, pero kumalma siya na maalalang wala naman. Makalipas ang 1 linggo, nang maayos ni Yvonne ang kanilang contract sa Lumera Beauty, nakahanda na siya makipagkita sa mga tauhan nito. Ipapakita ng tauhan o manager ng Lumera Beauty ang product na meron sila. Good afternoon, sorry for being late. Sorry talaga. Mapagpasensyang sabi ni Yvonne na makarating siya sa kumpanya ng Lumera Beauty. It's okay, di naman tayo on rush dito. Nakangiting sagot ng CEO na babae. I am Yvonne, the founder of Vonara Cosmetics. Saad ni Yvonne habang nakalahad ang kamay. Walang pagdadalawang isip na tinanggap yun ni Ira, ang may-ari ng Lumera Beauty. Nagkumustahan lang sila saglit bago nag-focus sa mismong contract. I want to first show you our products. Our factory is also nearby here at the company. Saad ni Ira. Yeah, sure. Habang naglalakad palabas ng opisina, sinasabayan ni Ira si Yvonne. Kasunod ang ilang staff na may mga dalang dokumento. Hindi na rin kayo mahihirapan, malapit ng dalagang factory namin dito. Paliwanag ni Ira habang pinipindot ang elevator. Mas okay nga yan eh. Gusto ko rin makita mismo kung paano ginagawa mga products. Tugon ni Yvonne sa seryosong tono. Hands-on CEO ka rin pala. Puna naman ni Ira. Oo mahirap na. At saka para walang masayang na pagod, ingredients at oras. I make sure na quality ang nilalabas ng brand ko. Hindi pwedeng pangalan lang ang puhunan, no? Napatingin si Ira sa kanya, tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Mukhang magiging interesting ang collaboration natin. Pagbukas ng elevator, sabay silang pumasok. Tahimik ang ilang segundo bago muling nagsalita si Ira. Just to give you an idea, we focus on organic-based ingredients. Isa yun sa pinagmamalaki ng Lumera. Good, pasukin sa target ng market ko. But I hope consistent ang supply nyo. Oh, but of course, we don't compromise, no? Kumpiyansang sagot ni Ira. Paglabas nila ng elevator, sinalubong sila ng malinis at modernong hallway papuntang factory. Are you ready? Tanong ni Ira habang nakatingin kay Yvonne. I've been ready. Nang makarating sila sa pabrika, sinalubong sila ng isang babae. Nakangiti ito sa kanila at marahan silang binate. Pinatawag ni Ira si Samuel, ang lalaking mag-guide sa kanila sa bawat section ng kanilang pabrika. Good afternoon po. Good afternoon, Samuel. This is Yvonne, the CEO of Vonara Cosmetics. Balak nila makapag-collab sa atin. Sure, ma'am. Nilingon ni Samuel ang babaeng sumalubong kanina kina Yvonne at kinausap ito. Pahingi ako ng PPE na gagamitin natin dito para sa kanila. Huminga ng malalim si Samuel at nilahad ang kamay kay Yvonne. I'm Samuel, ang manager po ng Lumera Beauty. I'm Yvonne. I heard cosmetics ang product niyo. You must be the first one to use your own product. Oh yeah, palagi. Every time na may bagong labas na product ako, syempre ako yung nagtitesting. Sinasakripisyo ko ang kutis at mukha ko for that. Natawa naman si Samuel at bahagyang pinagmasdan ng babae. Ngayon lang siya ulit tumawa at hindi niya maipaliwanag pero magaan ang pakiramdam niya kay Yvonne. Nang makapagsuot sila ng PPE, una nilang pinuntahan kung paano ginagawa ang product ng Lumera Beauty. Pero kalaunan, napuntahan nila lahat ng section hanggang sa packaging. Hindi ko na-expect na ang ganda at ang linis ng pabrika niyo, ha? Of course! Bago sila magtrabaho, sinisiguro muna na malinis ang bawat area. Sagot naman ni Ira. Tara na at bumalik sa company at doon natin pag-usapan ang tungkol sa kontrata. Samuel, sumabay ka na sa amin. Magdala ka ng mga products. Yes, ma'am. Bago matapos ang araw,
Nagkasundo sila sa kontrata. Secured at maayos na naitala ang bawat detalye ng kanilang napag-usapan, mula sa production hanggang distribution. Gusto niyo po ba magmerienda muna? Saan? Diyan sa baba. May nagtitinda dyan kaso baka hindi niyo magustuhan. Anong klaseng merienda ba yon? Tanong ni Avon dahil kumalam na rin ang kanyang tiyan. Mga banana Q, fishball at kwek-kwek. Kumakain ba kayo nun? Ito naman si Samuel. Akala mo bago lang at hindi ako kilala? Siyempre kumakain ako nun. Natatawang saad ni Ira. Tumingin si Samuel kay Avon. Kumakain din ako niyan. Pero matagal na nung huling beses eh. Bago kayo bumalik sa kumpanya, kain muna tayo. Okay, sure. Pero confirm ko lang, wala naman kayo ibang gagawin, di ba? Baka kasi meron pwede naman sa ibang araw na lang. Nakangiting umiling si Avon. Kuhang-kuha niya ang pagsisales talk ni Samuel. Hindi maalis sa labi ng binata ang ngiti nang pumayag si Avon. Bawat minuto panay ang sulyap niya sa babae. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Sa tuwing tumitingin siya sa babae kaya panay, hinga siya ng malalim hanggang sa napansin na yun ni Avon. Okay ka lang ba, Samuel? Yes, okay lang po. Ano ka ba? Huwag ka nang gumamit ng po. Sigurado naman ako magkasing edad lang tayo. Feel ko matanda ako sa'yo na ilang taon eh. Ilang taon ka na ba? 29 ikaw. Matanda ka lang ng isang taon. Oh, 28 ka na? E di may asawa ka na? Yeah, ba't hiwalay na? Pasensya na. Hindi, okay lang. Ako rin naman na nakipaghiwalay eh. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang biglang magsalita si Ira. Alam niyo, bagay kayong dalawa. Si ma'am talaga kung ano-ano sinasabi. Seryoso! Tignan niyo ang casual lang ng pag-uusap niyo pero may chemistry kayo. Ngumiti lang si Avon. Nilingon niya si Samuel na nahihiya at parang umiiwas ng tingin. Sa mahigit isang oras na nagmerienda sila, parang lahat ng ganap sa kanilang buhay, naikwento na nila. At na matapos silang kumain, pauwi na si Avon at Samuel. Maaga ang off ko ngayon. Saad ng lalaki kay Ira. Bakit? Birthday po ni nanay alam niyo naman yun. May konting salo-salo, punta po kayo. Marahang umiling si Ira. Hindi na, yan na lang si Avon ang isama mo. Nakakahiya kay Ma'am Avon Huwag mo na akong tawaging ma'am. Gutom ka pa ba ulit? Biglang tanong ni Samuel kay Avon. Medyo? Gusto mo sa bahay kumain? May handa si mama at taon-taon kami ganun. Pwede naman but we should buy her a cake? Nako, wag na. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Ira na aalis, kaya naiwan ang dalawa. I insist. Nakakahiya na sasama ako sa'yo papunta sa inyo tas wala akong dala. Mas nakakahiya kasi mag-aabala ka pang bumili ng cake. Once in a year lang naman mangyari ang birthday kaya dapat sineselebrate ng masaya at may cake, no? At walang nagawa si Samuel kundi pumayag. Nasanay si Samuel na nagko-commute siya pag-uwi, pero inalok siya ni Avon na sumakay na lang sa kotse nito. Paano ka umuuwi? I just do commute. Bakit di ka bumili ng kotse? Nasamit si Samuel sa tanong ng babae. Kotse agad? Oo, di ba manager ka? Oo pero hindi naman ganun kabilis kitain ng pera. Kada taon, may pinaglalaanan ako ng sahod. Family-oriented. Matipid. May pakis sa ginagastos na pera. You're so cool. Hindi naman. Lumaki kasi akong ganun sa bawat sentimo ng pera na kinikita ko mahalaga. Di naman kasi kami lumaking mayaman. Sandaling natahimik ang dalawa habang nasa biyahe. Hindi ka ba napapagod? I mean, sa commute, sa work, sa responsibilities. Napatingin si Samuel sa kanya. Bahagyang nagulat sa seryosong tono nito. Napapagod. Pero sanay na rin. Tsaka may dahilan naman kung ba't ko ginagawa lahat ng to. Para sa pamilya mo. Tumango naman siya. Para sa kanila at para na rin sa sarili ko. Bahagyang umiti ang babae. Tila may kung anong paghanga sa kanyang mga mata. Rare na yung mga katulad mo ngayon. Natawa ng mahina si Samuel. Ikaw naman parang ang taas ng tingin mo sa akin. Hindi sinasabi ko lang naman yung totoo. Mabilis na depensa ng babae pero hindi niya maitago ang ngiti.
Napangiti rin si Samuel. Ikaw ba, paano ka umuwi? May sasakyan ako. Oo nga pala. Nawala sa isip ko na sa'yo nga pala tong kotse. At parehos silang natawa. Nang makarating sila sa isang tindahan ng cake, tinanong ni Avon si Samuel kung anong cake ang paborito ng ina nito. Pumili naman ng lalaki at pinalagyan ng birthday name. Pagdating sa bahay, medyo marami ang tao dahil sa mga bisita. Mas kinain ng kaba si Avon at nahihiyang maglakad. Huwag ka mahiya, halika sa loob. Ang daming tao eh. Siyempre may birthdayhan eh. Nang mapansin ni Samuel na walang balak maglakad si Avon papasok, hinawakan niya na ang kamay ng babae at marahang hinila papunta sa loob. Papa, nandito na po ako. Oh, nariyan ka na pala. May bisita kang kasama. Si Avon po. Isa po siyang CEO na may kontrata sa kumpanya namin. Kayo po pala ang nanay ni Samuel. Happy birthday po. Sakto ma, may dala siyang cake. Ba't nag-abala pa? Natatawang nilingon ni Samuel ang babae. Sabi ko sa'yo ganyan magiging reaction ni mama. Okay lang po, hindi naman po big deal sa akin na bigyan kayo ng cake. At saka mabait naman po kasi itong si Samuel. Naku, maraming salamat iha. Walang anuman po. Pinagmasdan ni Samuel ang paligid. At ang hindi niya makita ang kapatid, doon na siya nagtanong. Teka ma, nasan pala si Kalia? Hindi ko siya nakikita. Hindi ko alam sa batang yon. At birthday na birthday ko, umaalis. Narinig ni Avon ang pamilyar na pangalan. Pero alam niyang posibleng maraming kapangalan ng babaeng kabit ng kanyang asawa. Pero sa halip na isipin yon, nakisama na lang siya sa mga tao na nasa bahay ni na Samuel. Iba't ibang mga tanong ang binabato kay Avon ng ina ni Samuel. At ang lalaki naman ay umaawat sa kanyang ina nang mapansing hindi na komportable si Avon. Nang matapos ang kanilang kwentuhan, nagdesisyon na si Avon na umuwi. Paglabas nila, nagulat siya nang makita ang pamilyar na muka. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Avon at bahagyang sinulya pa ng babaeng kasama ni George. Ba't ka nandito? Yan bang lalaking yan ang dahilan kung ba't ka nakapag-iwalay sa akin? Pambibintang ni George. Napakunot ang noon ni Avon at napatawa ng bahagya. Pero halatang may halong inis ang kanyang muka. Talaga, George? Hanggang ngayon ganyan ka pa rin mag-isip? Sumagot ka, Avon. Mahinang tinabig ni Avon ang kamay ni George na parang nandidiri. Huwag mo nga akong hawakan. At para malinaw sa'yo, hindi si Samuel ang dahilan kung ba't kita iniwan. Hindi ba? Dahil sa babaeng yan, kaya nasira ang relasyon natin? Ano ibig sabihin nito, Kalia? Naguguluhan na tanong ni Samuel. Kuya. Kinakabahan na sagot ni Kalia. Kapatid mo? Oo. Great! Matapos yun sabihin ni Avon, bigla na lang umalis ang babae. Hindi siya umiiyak dahil sa nangyari. Umiiyak siya dahil parang hindi nagsisisi si George sa ginawa nito. Sa mga araw na nakalipas, lahat ng credit card ni George pinahold ni Avon. Gusto ng babae na maibalik ang laman ng pera ng credit card na yon dahil siya naman ang naglalagay ng pera doon. Hanggang isang araw, pinilit ni Avon na pirmahan ni George ang annulment na gusto niya. Pipirmahan mo? O sa korte tayo maghaharap? May choice ka, George. Actually, kahit nga pirmahan mo yan, pwede pa rin kitang kasuhan. Pipirmahan ko lang. At bigyan mo kami ng tahimik na buhay ni Kalia. Wow ha? Nag-request ka pa talaga. Hindi na kita guguluhin at pangako yan. Mabilis na inasikaso ni Avon lahat ng documents. Tuluyan niyang nabawi ang lahat. Isang bagay lang ang hinihintay niya at yun ay ang annulment. Mami, bisita po kayo. Sino raw? Si Sir Samuel po. Bahagyang nagulat ang babae at sandaling umayos ng upo bago tumango sa sekretarya. Ilang saglit pa, pumasok na sa opisina ni Avon si Samuel. Ano meron at tapunta ka dito? Gusto ko lang sana humingi ng pasensya sa ginawa ng kapatid ko. Hindi ko kailangan ng pasensya mo, wala kang atraso sa akin. Alam ko pero ako nahihiya sa ginawa niya. Bakit ka mahihiya? Siya nga to ang dapat mahiya pero tignan mo. Hindi siya nahihiya, di ba? Saka wala naman akong pakialam sa kanila. Hinihintay ko na lang na ma-approve ang annulment namin ni George para makapagsimula na ako ng bagong buhay.
Tinignan ni Avon si Samuel na hindi makatingin sa kanya ngayon. Hindi na iwasan ng babae na matawa dahil ba parang takot na takot sa kanya si Samuel. Come on Samuel, hindi ako galit sa'yo. Alam ko naman yon. Pero, natatakot lang ako kapag ganyan ka. Bakit? Ano ba itsura ko? Yung mata mo parang anumang segundo mangangain eh. Nasanay lang ako. Ang pagiging malapit nila sa isa't isa'y mas lumalim pa. Buong akala ni Samuel, hindi mahahalata ni Avon ang kakaibang kinikilos niya. Pero makalipas ang halos 5 buwan, mas naging malinaw sa kanilang dalawa ang kanilang nararamdaman. I want ice cream. Saad ni Avon. Halos araw-araw silang lumalabas. Pagkatapos ng trabaho nagpapahangin sila kahit 2 oras. Palaging kinukulit ni Samuel ang babae. Jesus, nag-soft drinks ka na kahapon, di ba? Baka mamaya, magkaroon ka ng sakit yan sa lalamunan. Hindi naman. At saka sanay na yung lalamunan ko dyan. Ngayon nga lang ako mag-unhealthy living. Biro naman ni Avon. Tapos kapag nagkasakit ka, ako sisisihin mo. Siyempre. Kasi, ikaw naman talaga may kasalanan. May toyo ka rin, oh. Gusto mo hindi ka masisi? Oo naman, kasi hindi ko naman hawak ang desisyon mo. E di alagaan mo ako kapag nagkasakit ako. Pwede naman. Pero baka patayin ako ng ex-husband mo pag nagkataon. Nagtagal ng ilang segundo ang pagtingin ni Avon sa lalaki. Masayahin si Samuel. Bagay na alam ni Avon na kahit nasa bad mood siya, magagawa niyang tumawa. Isang beses na huminga ng malalim ang babae bago nagsalita. Alam mo, hindi ko nga ina-expect na magkakagusto ako sa'yo. Kasalukuyan silang nakatambay sa isang seaside. Hapon na, hinihintay na lang nila ang paglubog ng araw. Alam ko. Tsaka ibang-iba ang buhay natin. Ano naman? Wala naman yun sa estado ng buhay. Kung masipag ka at matyaga, okay na yun sa akin. Bahagyang napangiti si Samuel, ngunit hindi nito maitago ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi lang yan ang iniisip ko, Avon. Kung hindi, ano? Tanong ng babae habang nakatingin sa malawak na dagat. Yung kung paano nagsimula ang lahat. Kapatid ko yung naging dahilan kung ba't nasira ang buhay mo. Ang kasal mo. Di ba parang mali na ako naman ngayon ang nandito sa tabi mo? Natahimik si Avon. Pinagmasdan niya ang mga alon na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan bago siya magsalita. Ilang buwan na ang nakalipas. May ibang buhay na siya. Mag-focus na lang tayo sa kung anong meron sa atin. Nilingon na Avon si Samuel at hinawakan ng kamay ng lalaki. Tandaan mo wala kang kasalanan sa nangyari. Pero ayokong dumating ang araw na pagsisihan mo to. Mas pagsisisihan ko kung patuloy ko itatanggi na hindi kita mahal. At saka gusto ko ng tahimik na buhay. Paano ang paghihiganti mo sa kanila? Nag-aalalang tanong ni Samuel. Sandaling natahimik si Avon. Napaisip siya kung sapat na ba ang paghihiganting nagawa niya. Lahat ng gamit na binigay niya kay George tuluyan niyang nabawi. Si Kalia naman nawala ng trabaho. Ngayon hirap ang babae makahanap ng trabaho dahil sa nangyari. Siguro ititigil ko na. Na-realize ko na sobra na, parang hindi naman ako yung Avon na yun. Hindi naman ako nagsisisi sa ginawa kong paghihiganti. Dahil alam kong deserve nila yon. Pasensya ka na. Kailangan mo maranasan yun. Pasensya ka na rin. At kailangan maranasan yun ng kapatid mo. Actually, I didn't know na related kayo sa isa't isa. But that was my last revenge to them. Since gusto ko na magsimula ng panibagong buhay kasama ka. Hindi napigilan ni Samuel na yakapin si Avon. At marahang hinaplos ang buhok ng babae. Hindi kita masisisi. Nasaktan ka at niloko. Normal lang na gusto mo ipaglaban ang sarili mo. Bahagyang kumalas si Avon ng yakap at tumingin sa lalaki. Pero hindi ka ba galit? Kapatid mo pa rin siya. Napabuntong hininga si Samuel bago sumagot. Galit ako pero hindi sa'yo. Galit ako na ginawa nila sa'yo yun. Alam ko mali ang ginawa mo sa paraan, pero mas mali ang ginawa nila simula pa lang. Napayuko si Avon. Ramdam ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Salamat. Mahalaga sa akin na okay ka. Dugtong ni Samuel habang inaangat ang baba ng babae.
dahilan para magtama ang kanilang mga mata. At kung gusto mo nang tumigil, susuportahan kita. Simula ngayon, wala nang paghihiganti. Tayo na lang. Napangiti si Avon sa sinabi nito. Tayo na lang. Ulit niya, mas malinaw at may kasamang pag-asa. At yung mga susunod na problema? Pabirong tanong ni Samuel. E di haharapin natin ang magkasama. Pinapangako ko sa'yo na hindi mo na ulit mararanasan ang sakit na naranasan mo sa nakaraan. Normal na silang nagsasama sa iisang bubong. Pinakilala na rin ni Avon sa kanyang mga magulang si Samuel. Laking tuwa ng babae na nagustuhan ng mga magulang niya si Samuel para sa kanya. Sa loob ng mahigit 7 buwan, sa kanilang pagsasama ay may nangyayari at pareho silang nagulat nang may maging bunga ang kanilang pagmamahalan. You're 3 weeks pregnant, Avon. Congratulations! Masayang saad ng OBGYN nila. Nanlaki ang mga mata ni Avon habang hindi agad nakapagsalita. Doc, are you sure? Yes, positive ang test mo. At base sa findings, nasa early stage ka pa ng pregnancy. Napahawak si Avon sa kanyang tiyan. Tila ba sinusubukang damhin ang bagong buhay sa loob ng kanyang tiyan. Buntis ako. Napalingon siya kay Samuel, na kanina patahimik. Kita sa mukha nito ang gulat, ngunit unti-unting napalitan yun ng saya. Magiging tatay na ako. It was a perfect gift from above. Masaya siya na hindi siya nabigyan ng anak nung si George pa ang kasama niya. At nagpapasalamat siya na si Samuel ang tatay ng bata. Isang beses huminga ng malalim si Avon habang nangingilid ang luha. Mula sa pagiging tulala, nagsalita si Samuel para kausapin ang doktor. Doc, may mga pagkain po bang bawal sa kanya? Hindi naman siya kumakain ng mga chips, ano? Mga chicheria, wag mo nang ganon. Bibigyan ko na lang din siya ng vitamins. And of course, dapat kumain ng healthy food, Avon. Thank you, Doc. Matapos yon, binigyan sila ng reseta. Kalaunan, pinaalam nila ito sa kanilang pamilya. Unang pinuntahan ni na Avon at Samuel ang mga magulang ng babae. At halos hindi makapaniwala ang mga ito sa balitang kanilang dala. Buntis ka. Kulat ngunit masaya ang tono na tanong ng ina ni Avon. Opo, ma. Napahawak sa bibig ang kanyang ina bago siya niyakap ng mahigpit. Congratulations, anak. Sunod nilang pinuntahan ang pamilya ni Samuel. Sakto at nandun din sina George. Lahat sila narinig ang balitang yon. Avon, pwede ba kita makausap? Hindi pwede. Baka mamaya ko ano na naman ay pilit mo sa kanya. Hindi siya pwedeng ma-stress. Saway ni Samuel kay George. Marahang hinawakan ni Avon ang kamay ni Samuel para pakalmahin. Okay lang. Isang beses niyang tinignan si George at nagsalita. Mag-focus na lang tayo sa buhay na pinili natin. Masaya na kami ni Samuel. Ba, mag-grocery lang po kami ni Avon para may stock sa bahay. O sige, mag-iingat kayo. Alagaan mo ang pamilya mo, Samuel. Tumango ang lalaki at marahang inalalaya ng babae. Habang nasa biyahe nagkukulitan sila, simula nang mabuntis si Avon, mas lumabas ang kakulitan nito. Anong gusto mo? Mga prutas. Anong klaseng prutas para hindi tayo paikot-ikot? Gusto ko ng mangga yung medyo maasim. Sigurado ka ba? Baka bigla magbago ang isip mo mamaya. Hindi tsaka gusto ko rin ng saging at mansanas. Okay, noted, mangga, saging, mansanas. Parang naglilista na sa ni Samuel. Huminto siya sandali at tinignan ng babae. May iba pa ba? Baka mamaya mag-crave ka na naman ng kakaiba. Strawberry at yogurt. Healthy Kala ko kung ano na naman. Hoy, buntis ako pero hindi ako weird, no? Sa mga sumunod na buwan, mas lalong lumala ang cravings ni Avon. Kahit nasa trabaho si Samuel, tinatawagan niya ito para maghanap ng pagkain na gusto niya. Isang tanghali, abala si Samuel sa trabaho nang biglang umilaw ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ni Avon, agad niya itong sinagot. Hello, may kailangan ka ba? Samuel, gusto ko ng halo-halo. Yung maraming ubi at leche flan. Ngayon? Mainit pa sa labas Please? Dagdag pa nito at halos nagmamakaawa na. Sige na nga, hintayin mo ako at bibili ako.
Mabilis na nagpaalam si Samuel kay Ira. Nakahinga siya ng maluwag ng payagan siya ng boss niya. Simula na maging successful ang collaboration ng dalawa, naging magkaibigan na sina Avon at Ira. Ilang buwan na ba ang tiyan ni Avon? 7 buwan na. 2 buwan na lang manganganak na siya. Uy, kunin mo ako, Ninang, ha? Unli supply kayo ng soap at shampoo. O sige, total kaibigan mo naman si Avon at kilala din naman kita. Ano ba maganda irigalo sa bata? Sa amin kahit ano, basta bukal sa kalooban. Regaluhin ko kaya siya ng isang branch ng Lumira Beauty. At pareho silang natawa. Kasunod noon, mabilis na naghanap ng halo-halo si Samuel at ang iba pang pinabibili ng kanyang asawa. Pagdating ni Samuel sa kanilang bahay, nakita niya si Avon sa sala. Komportableng nakaupo sa sofa at nanonood ng movie. Lumapit siya sa babae at marahan nitong pinatakan ng halik sa noo. You're here! Masayang saad ni Avon at niyakap ang lalaki. Nabili ko na ang cravings mo. Thank you so much! Saan mo gustong kainin? Sa kwarto o dito? Mabilis naman niya naintindihan ni Avon, kaya walang pagdadalawang isip nang initian niya ang asawa. Alam ko na yung ganyang style mo, no? Joke lang. Dito ka na lang sa sala. Ihahanda ko na yung halo-halo mo. Dadaling ko dyan, Sasamahan mo ako manood? Yes, love. Nang maihanda ni Samuel ang pagkain, sinamahan niya sa sala si Avon. Nakasandal sa kanya ang babae habang kumakain at nanonood. Tahimik ngunit puno ng lambing ang sandaling yon. Paminsan-minsan, sinusubuan pa ni Samuel si Avon, lalo na kapag nakatutok ito sa pinapanood at nakakalimutang kumain. Marahang hinahaplos ng lalaki ang buhok ni Avon, tila sinisigurong komportable ito sa kanyang tabi. Lumipat ang tingin ni Samuel sa tiyan ng asawa at marahan yung hinaplos. 2 months na lang, makikita na natin si baby. Oo nga, pabigat na siya ng pabigat. Masarap ba halo-halo? Mas masarap kasi ikaw ang bumili. Ganito ka pala kapag naglilihi, no? May reklamo ka pa? Hindi ako nagre-reklamo kahit ano pa yan susundin ko. Napangiti si Avon at muling sumandal sa asawa. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat na nangyari, nakaramdam siya ng kapayapaan. Lumipas ang ilang linggo. Isang gabi nang biglang magising si Avon sa sakit ng tiyan. Love? Ano nangyari? Agad na bumalikwas ng bangon ang lalaki. Masakit yung tiyan ko, hindi siya normal. Sandali lang. Hinga ka lang, okay? Baka false alarm lang. Dahil hindi pa naman kabuanan ni Avon, nagtataka si Samuel. Pero kahit na puno ng pagtataka, mabilis ang kanyang pagkilos. Dadaling kita sa ospital. Mabilis silang kumilos dalawa. Kinuha ng lalaki ang nakahandang bag, sinuotan si Avon ng jacket, at maingat itong inalalayan palabas ng bahay. Halos hindi mapakali si Samuel habang nasa biyahe. Panay ang sulyap niya sa babae na pilit tinitiis ang sakit. Konti na lang, love. Nandito lang ako, Pagdating sa ospital, agad silang sinalubong ng mga nurse. Inilagay si Avon sa wheelchair at dali-daling dinala sa emergency room. Dok, masakit po yung tiyan ko. Agad siyang sinuri ng doktor. Ilang sandali pa napatingin ito kay Samuel na halatang kinakabahan. Sir, mukhang nagle-labor na po ang asawa niyo. Pero hindi niya pa naman due date, Doc. Premature po ang baby. Kailangan natin siyang dalhin sa delivery room agad ngayon din. Gawin niyo po ang lahat, please. Hinawakan niya ang kamay ni Avon bago ito tuluyang ipasok sa loob. Samuel! Mahinang tawag ng babae. Puno ng takot ang boses. Hey, tignan mo ako. Kaya mo to. Matapang ka, di ba? Huwag mo akong iiwan. Kasama si Samuel sa delivery room. Hawak niya ang kamay ni Avon habang nasa operasyon. Cesarean section ang ginawa dahil nanganganib ang buhay ng kanilang anak. Matagumpay naman ang naging operasyon. Parehong nakasurvive ang dalawa pero kinailangang ilagay sa incubator ang bata. Habang nagpapahinga si Avon sa isang private room, tinawagan ni Samuel ang pamilya para sabihin ang nangyari. Kamusta si Avon? Sa lubong ng ina ni Avon. Tulog pa po siya. Si baby nasa incubator pa. Hanggang kailan naman daw doon ang inyong anak? Hindi pa ho sigurado, ma. Sabi ng doktor, kailangan mo na siyang bantayan dahil premature siya.
Depende raw po sa magiging response ng baby kung kailan siya pwedeng ilabas. Pwede ba kaming pumunta doon? Opo, ma. Kumain ka na ba? Bibili muna kami ng pagkain ninyo. Sige po. Nang makaalis sa mga magulang nila, marahang lumapit si Samuel kay Avon na mahimbing na natutulog. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng babae at dahan-dahang hinaplos ang likod nito. You're so strong. Ilang sandali pa, gumalaw na si Avon. Unti-unti nitong minulat ang mga mata. Agad na hinanap si Samuel. Love, nandito lang ako. Nasaan ang anak natin? She's in the NICU. I need to see her. You need some rest. Kapag nakabawi ka ng lakas, saka tayo pupunta sa kanya. Tahimik na umiyak si Avon habang hawak ang kamay ng lalaki. Salamat. Sa hindi pagbitaw at sa pananatili sa tabi ko. Mas hinigpitan ni Samuel ang hawak sa kamay niya. Hindi naman na option na umalis. Gusto mo ba ng tubig? Gusto ko ng kanin, love. Hindi pa pwede sa'yo ang heavy meal. Kailan ako pwedeng kumain ng heavy meal? Baka bukas. Ano bang meal ang gusto mo para pwede kong iluto sa'yo agad? Tinola. Gusto ko na mainit na sabaw. 2 araw ang nakalipas. Medyo bumabalik na ang lakas ni Avon. Unti-unti na rin siya nakakapaglakad. Mahirap para sa kanya pero kailangan niyang maging malakas. At habang naglalakad si Avon sa kwarto, may kumatok na nurse. Good morning po, pwede niyo na makita si baby. Talaga po? Nanlaki ang mga mata ni Avon sa narinig. May halong kaba at pananabik siyang nararamdaman. Ngumiti ang nurse at tumango. Opo, stable na po si baby. Pwede na kayong pumasok sa NICU, pero saglit lang muna. Napahawak si Avon sa dibdib niya at tila pinipigilan ng sarili na maiyak. Love. Ngumiti si Samuel, ngunit bakas din ang emosyon ng kasiyahan sa kanya muka. Tara na. Maingat siyang inalalayan ng lalaki habang dahan-dahan silang naglalakad palabas ng kwarto. Pagdating sa NICU, agad silang sinalubong ng malamig na hangin at tunog ng makina. Tinuro ng nurse ang kanilang baby. Siya ba to? Oo, ang ganda niya, di ba? Mas lalo pang napaiyak si Avon nang makita ang kalagayan ng kanilang anak. Tahimik pero maingay ang kanyang puso. Sa sobrang sakit para sa kanya na makita ang anak na may nakakabit na aparatos para mabuhay, napaluha na siya. Nilapit niya ang kamay sa salamin ng incubator. Ang liit niya. Pero matapang. Hi baby, mom is here. Kayang-kaya niya to. Siyempre naman, manas sa'yo. At sa'yo din. Sa sandaling yun, tanging dasal ang kinapitan nila. Makalipas ang 1 buwan mahigit, tuluyan na nilang nailabas sa ospital ang kanilang anak. Masigla na para bang walang mahirap na pinagdaanan. Nang dumating ang linggo, walang pagdadalawang isip na nagsimba sila bilang pasasalamat. Nasa restaurant na ba sila, Mama? Tanong ni Avon. Oo, kararating lang nila doon. Tara na at sigurado akong nangangati na sila na buhatin si baby. Oo nga eh. Mukhang pag-aagawan nila ang bata mamaya. Pagdating nila sa restaurant, agad silang sinalubong ng kani-kanilang pamilya. Halos sabay-sabay na lumapit ang mga ito. Puno ng pananabik ang kanilang puso. Diyos ko, lumaki talaga siya, no? Manghang saad ng ina ni Avon habang dahan-dahang kinukuha ang bata. Kamukha mo, Samuel. Hindi mas kamukha ni Avon. Nang iserve na ang pagkain, nagsimula na silang kumain. Ang anak nila Samuel at Avon mahimbing na natutulog sa stroller na kanilang dala at hindi nila maiwasang magkwentuhan. Paano na ang kumpanya niyo, Avon? Ngayon na may baby na kayo. Napag-usapan po namin ni Samuel ang bala ko po muna mag-work from home para mabantayan ko si baby. Saglit na uminom ng juice si Samuel at nagsalita. At saka nag-resign na ako kay Ira. Tutulungan ko na lang si Avon sa kumpanya nila. Company nila? Company natin yun. Nakangiting saad ni Avon. Kinabukasan, maaga pa lang pinapaarawan na nila ang nag-iisang anak. Si Samuel ay may hawak sa bata. Si Avon ay nakangiti at nasa likod ng lalaki. Marahan nilang sinasayaw sa hangin ang kanilang anak nang biglang tumunog ang doorbell ng kanilang bahay. Ako na, love.
Saad ni Avon pero bago siya makapunta sa pintuan, sinalubong siya ng kasambahay. Ma'am, ito raw po. Inabot ng kasambahay nila ang isang envelope. Ano kaya to? Ma'am, maiwan ko na po kayo, baka masunog yung niluluto ko. Tahimik na binuksan ni Avon ang envelope at kinuha ang dokumento. Binasa niya yun at halos mapasigaw siya nang malaman ko anong laman. Love? Ano nangyari, love? Alam mo, matagal na pala talagang walang bisa yung kasal namin ni George. Nakakatuwa. Pwede na tayo magpakasal. Talaga, pwede na tayo magpakasal? Isang beses tumango si Avon. Kasunod nun ay niyakap siya ni Samuel gamit ang isang braso. Salamat sa Diyos. Natupad na ang matagal naming inaasam. Tahimik na bumuhos ang luha ni Avon. Mga luhang matagal niya nang kinikimkim. Ngayon ay tuluyan ang kumawala, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa at bagong pag-asa. Sa mga bisig ni Samuel, dama niya ang seguridad na matagal niyang hinanap. At sa munting yakap ng kanilang anak, naroon ang pangakong hindi na siya muling mag-iisa. Ang kwento ng buhay at relasyon ni Samuel at Avon, nagpapakita na ang galit at paghihiganti ay hindi nagbibigay ng tunay na kapayapaan, kundi lalo lamang nagpapabigat sa damdamin. Sa kabila ng sakit at hirap, mahalagang matutong magpatawad at maghilom para sa sariling kapakanan. Nagbibigay din ito ng munting pag-asa na pwede pang magmahal muli, kahit nasaktan na. At ang tunay na pagmamahal ay nasusubok sa gitna ng komplikasyon at pagsubok sa buhay. The end.